Umaalingaw-ngaw pa rin ang malakas at talaga namang nakakaindak na tugtugin simula pa kaninang pag-upo ni Reyna sa sofa ng bar na iyon na matatagpuan sa bandang dulo ng kanilang bayan. Habang tinitingnan niya ang mga taong nagsasayaw sa dance floor, pakiwari niya kinikiliti ang mga ito. Para bang ang saliw ng musika ay bumubuhay sa mga natutulog na dugo ng mga taong iyon. Bahagya siyang napailing. Mali ito. Hindi talaga siya sanay sa ganitong klase ng mga lugar. Pero kikitain kasi niya ang best friend niyang broken-hearted daw. Nagpalingalinga siya sa paligid. Pero wala pa rin si Tracy na siyang nagyaya sa kanya sa disco bar na iyon. Siya itong broken and needs companion tapos... and yet she's not still here. Napailing pa at muling humugot ng isang buntong hininga. Muling napadpad sa mga taong sumasayaw ang kanyang atensyon para malibang. Minsan ay natatawa pa siya sa mga taong nagsasayaw at hindi niya mapigilang mapahagik-gik. Napapatakip na lang siya sa bibig gamit ang likod ng kanyang palad. Labis niyang kinaaliwan ng mga palabas. Pero ang hindi niya alam, may dalawang pares ng mata ang kanina pa pala siya pinanunood. Kung makikita lang sana niyang taong iyon, ay baka masampal niya ito. Bukod sa may pagnanasa nitong mga tingin, ay may pagngisi pa ito. Kung sa bagay, hindi naman niya ito masisisi kung mapansin siya at hangaan. Maganda siya, matangos ang ilong niya at nasa 5'6" ang kanyang taas. Makurba at talaga namang nakahalina ang kanyang katawan. Binagayan pa iyon ng suot ng skirt at damit na kinulang naman sa tela. Pumagay rin sa kanya ang pink na lipstick at bagsak na buhok. Muling napalunok ng sariling laway ang naturang lalaki at saka bigla ring umalis sa kinitatayuan nito na mabusog ang mata sa magandang si Reyna. Ay nako Tracy, nasaan ka na ba? Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang napailing dahil sa kahihintay at katitingin sa kanyang orasan. Tiningnan niya rin ang ilang beses ang kanyang cellphone pero ni text o tawag ay wala rin siya natanggap mula kay Tracy. Ilang sandali pa ay dinadial na niya ang numero ni Tracy pero hindi niya ito matawagan. Paanong out of reach ang babaeng to? Napatayo siya bigla na makaramdam ng kaba sa biglang ideya na pumasok sa kanyang isip. No, huwag naman sana. Dagdag pa at muling napaupo. Sinubukan niyang muling tawagan si Tracy para makasiguro kung okay ang kaibigan. Sa totoo lang ay kinakabahan na siya. Ayaw niyang mag-isip ng negatibo pero wag naman sana. Alam niyang broken si Tracy pero sana ay mali ang iniisip niyang baka nag-suicide ito. At dahil hindi na nga niya makontak si Tracy, nagdesisyon siyang tumayo at inisip na umalis na lang sa bar. Binitbit niya ang bag at tahakbang na sana siya nang biglang nagkagulo ang mga tao. Nagsisigawan ng mga ito at ang iba'y di magkandatuto kung saan bahagi tatakbo. Siyang naguguluhan ay napaupong muli sa sofa at niyakap ang bag. May hold up? Pero bakit parang iba sigaw ng mga tao? Tanong pa na naguguluhan niyang utak. Muli niyang pinanood ang hindi magkamayaw ng mga taong nagtatakbuhan at nag-aagawang makalabas sa fire exit at sa mismong entrance ng bar na iyon. Maliban sa natataranta ang mga ito at ang ilan pa nga ay nadadapa, karamihan din sa kanila ay nakatingala sa bubungan. Napakunot noo uli siya at napatingala. Pero wala namang kakaiba roon. Normal yon at maliwanag pa nga ang mga ilaw. May iilan pa ngang kumukuti-kutitap pa.
Maliban pa roon, ay naririnig pa niya ang normal na tugtog ng musika. Kaya paanong natataranta ang mga taong tila nakakakita ng hindi niya makita? Oh, it's so weird. Napailing siya. Sinampal ang sarili. Ouch! Reklamo niya sa sariling sampal. So, meaning gising ako? Pero bakit ganito? Bakit silang lahat natataranta pero bakit ako hindi? Ano bang meron? Muli niyang tanong na hindi rin niya maipaliwanag. Sigaw ng isang babae na malapit sa kanya. Pinanood niya ito habang tumatakbo pero panay ang paglingon na tila may humahabol dito. Muli nitong sigaw hanggang sa kusa itong bumulagta at bumulwak ang dugo buhat sa liig nito. Napamulagat si Reyna sa nasaksihan at natutupang sariling bibig. Bahagya pa siya napaatras nang sa may paahan niya ito bumagsak. What the? OMG! Salitang namutawi sa kanyang mga labi, sabay ng panginig ng laman. Ayaw niyang panoorin ang katawan ng babaeng nangingisay sa kanyang harapan, pero hindi niya iyon mapigilan. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata at kumapang ang dagdag na takot sa buo niyang katawan nang makita ang kutsilyong nakatarak sa liig ng babaeng iyon. Pinanindigan siya ng balahibo. Parang tambol ang pagkabog ng kanyang puso at mas mabilis ito kaysa sa normal at napatdalan siya sa kinatatayuan. Sikapin man niyang alisin sinasabing babae ang paningin ay ayaw namang gumalaw ng kanyang leeg. Napalunok siya. No! Sinubukan niyang igalaw at alisin ang paningin niya sa babae pero ayaw pa rin. Dahil doon ay dumagdag na ang kaba sa kanyang dibdib. Miss! Malakas na tawag ng boses lalaki mula sa kung saan. Hindi siya sigurado kung siyang tinutukoy ng tawag na iyon. Hindi pa rin kasi niya magawang lumingon. Miss! Sinubukan niyang muli na igalaw ang kanyang ulo at sa awa ng mahabaging Diyos ay naigalaw na niya ito. Lumingon siya para hanapin ang may-ari ng tinig pero bigo siya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napatingin siya sa kanyang harapan. Wala na roon ang katawan ng babaeng nangisay kanina. Kinabahan ulit siya lalo nang mapansing wala ng tao sa loob ng bar. Nakalabas na siguro ang lahat ng taong nagtatakbuhan kanina. Napairap pa siya nang muling tumingin sa dance floor. Naguguluhan siya ng labis at hindi niya maipaliwanag kung anong nangyayari. Wala ni isa mang tao o anino siyang makita sa loob. Sinubukan pa niyang ipikit-pikit ang kanyang mga mata pero bigo siya. Walang nagbago. Miss! Muling tawag ng isang boses lalaki. Sinikap niyang lumingon pero tila nagkaroon ulit ng magnet ang sentro ng dance floor. Oo nga at naigagalaw niyang kanyang ulo. Pero kapag lilingon siya, parang may malakas na puwersang pilit ibinabalik doon ang atensyon niya. Miss, ikurap mong iyong mga mata. Umalis ka na riyan. Malapit na siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Galit na galit at nagangalit ang kanyang mga ngipin. Dagdag pang sigaw ng kung sino mang may-ari ng boses na iyon. Pero kahit anong sigaw nito, ay hindi na niya magawa ang lahat ng sinasabi nito. Hindi siya ulit makagalaw o ni makahakbang maski isa. Miss, maniwala ka naman sa akin. Dagdag sigaw nitong may halo ng pakiusap. Nakikipagtitigan na siya sa'yo while smiling. She's shouting a name.
She's angry and ready to kill. She's near. She's... Hindi na nito natapos ang sasabihin hanggang sa naramdaman niyang isang yakap mula sa harap. Napasinghap siya ng kalugin nitong kanyang ulo, dahilan para muli niya iyong maigalaw. Pero yakap pa rin siya ng kanyang Superman. Are you okay? Tanong nito habang yakap pa rin siya. Yes, I'm okay. Tugon niyang halos ayaw kumawala sa kanyang mga labi. Pakiramdam niya ay nanunuyo ang kanyang lalamunan. Sinubukan niyang kumala sa pagkakayakap sa lalaki. Pero pinigilan siya nito. Don't be afraid. You'll be safer kung yakap kita. Wika nito at hinigpitan pang pagkakayakap sa kanya. Ramdam niyang sa ulo niya nakahawak ang isa nitong kamay na tumutulak sa ulo niya na sumubsob palalo sa dibdib nito. Don't look anywhere. Dagdag nito habang ang isang kamay ay umahaplos sa likod niya. She'll be gone later. Makahulugan nitong dugtong. She will? May pagkalito sa tinig na simula niya habang nakasubsob pa rin sa dibdib nito. Gone later? Naulit niya sa huli niyang tinuran. What do you mean? She's haunting you. Hindi mo ba napapansin? Ang alin? Sinubukan niyang alisin ang ulo sa pagkakasubsob sa dibdib pero hindi siya nagtagumpay. Lahat ng tao ay natataranta na kanina dahil sa takot. Pero baliwala sa'yo. Bakit nga ba? Ano bang nangyayari? There was a ghost floating in the air at nakita namin lahat yun. May dala itong patalim at galit na galit. She's shouting a name that she wanted to kill. Kwento ng lalaki at niluwagan na ang pagkakayakap sa kanya. Sino? Ano ang sinisigaw niya? Tanong niyang kahit paano ay malinaw na sa kanya kung bakit takot ang mga tao kanina. Pero isang hindi malinaw kung bakit siya lang hindi nakakakita sa nasabing multo. It was Reina. Mahina at simpleng sagot ng lalaki na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. It was your name, right? Hindi man siya sumagot ay alam nitong yes ang naging tugon niya dahil sa kanyang pagtango. Ikaw ba yung sumisigaw kanina para balaan ako sa mga nangyayari? Pagkuway tanong niya dahil maging sa may-ari ng boses na iyon ay curious siya. Yes. Palabas na sana ako kanina when I saw the ghost going towards you. Isa pa, kailangan mong sumama sa akin dahil baka kung ano ang gawin ng ghost na yun sa'yo. Hindi na siya tumanggi pa sa alok nito dahil sa totoo lang ay pagod na siya at puno pa ng pagkalito ang isip niya. Maliban pa roon, hindi niya nakikita ang sinasabi nitong multo. Ayaw sana niyang maniwala pero isang malaking ebidensya ang mga nangyari kanina. Baka sakaling kung sumama siya rito ay maging ligtas siya sa kamay ng galit na multong iyon na ewan ba at bakit siya ang pinupuntirya. Pasensya ka na sa magulo kong unit. Simula ng lalaki habang iniaabot kay Rina ang malamig na tubig. Bagya siyang ngumiti bago nagsalita. Ayos lang. Huwag mong isipin yun. Sinundan niya iyon ng pag-inom ng tubig at pagkatapos ay nilapag ang baso sa maliit na mesa sa kanyang harapan. Salamat nga pala sa tulong mo. You're welcome. Hindi mo ba talaga nakita ang multo kanina? Tanong nito pagkuwan at umupo sa isa pang upuang naroon paharap sa kanya. Mabilis siyang umiling bilang tugon sa tanong nito.
Napatango na lang ang lalaki na tila nagtataka sa kanyang naging sagot. Sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan nila nang biglang magsalita ang lalaki. Ako nga pala si Benj. Dugtong nito at nilahad ang kanang kamay sabay ngiti. Rina, siya nga pala. Uuwi na ako. Baka hanapin ako sa bahay eh. Ang best friend ko kasi nagyaya sa akin na pumunta doon kanina. Pero hindi naman sumipot at wala ring paramdam. It's late. Mahina pero may halong concern sa tinig nito. You can sleep on my bed naman. Don't worry, I'm safe. Just trust me na lang. Ihatid na lang kita bukas ng maaga. Or take a rest muna for a while. Tapos pagising mo, saka kita ihahatid. Okay, I'll stay for a moment. Tiningnan din niya si Benz, saka ito kumilos para pumasok sa kwarto. Come on, huwag kang matakot sa akin. Wala akong gagawing masama sa'yo. Hindi na niya sinagot ang sinabi nito at sumunod na lang siya sa lalaki. Inilingan niya ang paningin sa kabuuan ng kwarto ni Benj at bahagya siya namangha sa linis at ayos ng mga gamit nito. Sa headboard ng kama ay may 2 layer pa ng maliit na cabinet na puno ng iba't ibang libro. Mabango rin na nasabing silid, pero hindi pamilyar sa kanyang amoy na iyon. Feel at home. Good night. Wika ni Benj at iniwan na siya sa kwarto nito. Sinundan na lang niya ng tingin ng tumalikod na lalaki at sumilay ang payak ng ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa kama at sumagi na naman sa isip niya ang pagtataka kung bakit siya lang bukod tanging hindi nakakita sinasabing multo. Would that be possible? Tanong niya sa isip at dinama ang kulay blue na bedsheet ni Benj. Dala ng pagod at puyat ay unti-unti nang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Double R Channel. Like, subscribe, at pindutin ang notification bell para laging updated sa ating mga bagong videos.